Dalawang mahalagang panukalang batas ang iningayan nitong nakaraang mga araw. Inabot ng bakasyon, hindi pa natapos. Sana naman sa kanilang pagbabalik ng ating Senado at Kongreso ay maaproba na ito. Kasi pag hindi pa ito natapos ngayong taong ito, sa susunod na taon, malabo na. Alam niyo kung bakit? Sa susunod na taon, mas mainit at mas nakapokus na ang mga politiko at political party, pati yung taga-kailang mga suporta sa presidential national election sa 2028. Ito kasing 2026, ito lang ho talaga yung sabihin nating full-time na taon para sa reforma at mga panukalang batas na dapat magawa. Ano ba yung mga panukalang batas na mahalaga? Yung anti-political dynasty. In-endorse na ng Malacanang yan? Hindi rin ho nagagalaw pa ngayon. Although ito ay nagkaroon na ng mga consultation at hearing, nasa plenaryo na ito sa Senado at Kongreso, pero naipit pa rin. Sana ito po ay maaproban sa kailang pagbabalik at mapirmahan ng Pangulo bilang ganap na batas kasi gusto rin niya ng Pangulo. Kung totoo na ang kailang sinabi noon na nawiling silang magsakripisyo, kasi itong anti-political dynasty, ito po'y malaking sakripisyo. Dahil ilang panahon na, dekada na maraming magkakamag-anak, magkakapatid, mag-asawa, buong pamilya nakapwesto sa local at national position sa pamahalaan, elected, appointed na mga pamilya. Yun ang lalabanan ng anti-political dynasty. Kung hanggang saang degree o level ng pamilya, hindi natin alam. Although mayroong panukala hanggang third o fourth degree. Kapatid, asawa, pamangkin, hanggang sa yun ang pinakamababa. Marami pong tatamaan doon. Ewan ko kung anong magagawa ito ni Speaker D at saka ni Senate President Tito Soto. Dahil yan po ay hiniling ng Malacanang. Sana kanilang magawa. Baka ito na yung magbibigay dahan-dahan ng totoong reforma, pagbabago sa politika at sa ating bansa. Dahil sa dekada ng panahon na magkakapamilya, magkakamag-anak, magkakapatid, magkakadugo ang nasa pwesto sa gobyerno, karamihan, hindi man lahat, korupsyon, sangkot sa korupsyon. Mayamang angkan sa probinsya at sa Metro Manila. Mga politiko dahil magkakamag-anak, naghawak ng posisyon. Anong ibig sabihin? Nagpayaman lang sila. Nagpasarap sa buhay. Yun ang dapat mawala. Ganong kahalaga yung anti-political dynasty. Nasa saligang batas na po yun. Kaya lang kailangan po ang bagong batas, isang Republic Act na sususog. Yun ho kailangan maaproban. Sana magawa nila. Kulitin natin ang mga mamabata sa Kongreso at Senado. Manindigan na sila, panahon na. Huwag lang puro pang sarili. Anong inyong masasabi niyan? Itong isang napakahalaga na nakikita kong solusyon from day one, sinabi ko na. Taon na rin na nakalipas na aking panukala ito. Pero tayo siyempre, hindi naman tayo politiko, wala tayo sa Kongreso at Senado, at hindi ko naman hilig pumasok sa politika. Observation at solusyon, tayo na may karapatan. Yun hong proposed bill ng congressman mula sa Zamboanga. Proposed bill lang gusto niya ay death penalty ay ibalik by firing squad sa corrupt government official. Napakaganda po nun. Kung di ako nagkakamali, House Bill 11-11. 11211. Kung di ako nagkakamali yung House Bill niya. 2025 pa niya na ipalyan, hanggang ngayon hindi kumagalaw. Ewan ko lang sa Senado kung meron ng counterpart na proposed bill na ganyan. Death penalty by firing squad. Yan daw ang nakikitang solusyon. Mukhang ako, sang-ayon ako dyan. Kasi hanggat walang kaparusahan na mabigat sa mga corrupt official, hindi ho yan mawawala. Pabalik-balik lang. Pagkatapos ng Marcos administration, kung sino man ang presidente, tayo hindi nakakasigurong lalabanan ng korupsyon. Although ang panawagan ngayon ni Pangulong Marcos, kung yung magunita ng isang araw lang, sabi niya,
dapat ituloy ng papalit sa kanya na presidente ang totoong laban sa grabing korupsyon. Parang admission niya na hindi niya matatapos ngayon. At totoo yun. Hindi naman kakayanin tapusin ni Pangulong Marcos ang labanan ng korupsyon dahil malawak ang korupsyon. Ang na-expose lang ay Kongreso at Senado at Executive Department. Sa local government, mas matindi po ang korupsyon dyan. Kaya nakataya nga sa susunod na eleksyon at susunod na ating Pangulo, yan ay isa lang alang natin na sila ang dapat magtuloy o higitan pa itong nasimula ng nakaraang gobyerno. Yung Duterte administration, umamin hindi niya kaya. Kailangan daw niya 20 taon, hindi kakayanin ang korupsyon issue. Si Pangulong Marcos nagsimulang labanan, pero halos kalahati na 2.5 years nung mag-expose niya ang katiwalian. So hindi niya kaya talagang tapusin. Tama lang na yung susunod na Pangulo dapat pupokus sa labang ito. At yung pagbibigay, pag-aaproba ng matapang na batas, yun ho yung isa sa nakikita nating solusyon. Kasi pag merong batas na ganyan at may nasampulan, definitely matatakot ang pamipamilyang korap pag may nasampulan. Hindi po yan kasalanan kung may batas. Maraming bansa sa mundo ang may parusang bitay sa grabing korupsyon. Bakit maunlad sila? Hindi sila pinahirapan. Pero tayo, paulit-ulit ang korupsyon, lagi tayong mahirap. Kasi walang parusang bitay sa Pilipinas sa grabing korupsyon. Yan ho yung napapanahon. Hindi rin gumagalaw sa Kongreso at Senado. Ang dahilan dahil nga sila yung maaaring tamaan. Personal, di ba? Hindi maganda yon. Again, ang mamamayang Pilipino bilang kinakatawan ng mga congressman sa House of Representatives, House of the People, at ang mamamayan bilang naghalal ng mga senador. Kaysa sa ma-involve sila sa grabing korupsyon, gumawa sila ng batas kung paano bigyan ng mabigat na kaparusahan ang masasangkot sa grabing korupsyon sa darating na mga panahon. Hindi naman po mapaparusahan itong kasalukuyang mga korap Kasi wala namang reenacted na law. Wala naman hong batas na inaproban para ipatupad sa nakaraang taon. Laging kung kailan natupad nagawa yung batas, after 15 days publication, saka pa lang mai-implement yung batas. So sa susunod na mga panahon na masasangkot sa korupsyon, kung sakaling maaproban ang proposed bill na ito ng isang congressman mula sa Zamboanga sa Mindanao, ang parusang bitay, saka pa lang. Kaya lang mukhang malabo pa dahil walang gaano nag-uusap at naghahayag ng suporta dyan. Kung bakit, alam na natin yan, ang dahilan. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi naman pwedeng lagi na lang ang masasama, ang abusado, ang magtatagumpay. Mawawala din yan sa lakas ng pwersa ng paniniwala ng mga Pilipinong may-ari ng pera. Yan ang ating opinion at paniniwala dito. Please like and share.